Matapos magdesisyon ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang Priority Development Assistance Fund. Ito po ang tanong ngayon. Ito na ba kaya ang talagang katapusan ng sistema ng pork barrel sa ating bansa? Nakatutok si Cara David. Hindi na nagtaka ang constitution expert na si Father Joaquin Bernas sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang PDAF. Matagal na raw kasing inaabuso ng Kongreso ang kapangyarihan nito at tama lang na pigilan ito ng Korte Suprema. The only function of Congress is to appropriate the money. Once it is appropriated, they have no more business tampering with it. What they have been doing is they were involved in the implementation. They were crossing the line of separation between legislative and executive power. Base sa desisyon ng Supreme Court, bawal na ngayon tumanggap ng lump sum funds o pork barrel ang mga mambabatas at magpatupad ng sarili nilang proyekto. Pero masasabi nga bang ito na ang katapusan ng pork barrel system sa ating bansa? Can we say that the pork barrel is dead? Of 2013, they can put it in the appropriation of 2014 without the defects of what was declared unconstitutional. Pwede pa rin silang magkaroon ng pork barrel in the next budget? Even the U.S. has pork barrel. Simula ngayon, hindi na pwedeng makialam ang Kongreso sa kung paano gagastusin ang budget ng pamahalaan. Pwede na lang silang magrekomenda, pero ang huling desisyon at pagtutukoy ng proyekto nasa kamay na ng ehekutibo. They will have to work within the framework of the Constitution. Na siguro mas kailangan nila maging masigasig ngayon. They will have to talk to department secretaries. They even have to talk to the president so that kung ano yung gusto nila sa distrito nila na mangyari. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, 14.5 billion pesos na pork barrel ang hindi na i-release para sa mga proyekto ng mga mambabatas. Ibabalik na ito sa kaban ng bayan. Maaari raw itong gamitin para sa rehabilitasyon ng mga nasira ng bagyong Yolanda. Pero kailangan magpasa ng batas ng Kongreso para magamit ang pondong ito. Sunod na pagdedesisyonan ng Korte Suprema ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa palagay ni Bernas, labag sa konstitusyon ang DAP. Pero sa tingin niya, malabong makasuhan si Pinoy dahil dito. Is it possible that he might be charged with plunder? I don't think he has gained any money on this himself. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.